Nagsimula ang pelikula habang nagbibihis ang isang pulis na si Ramesh Sarniek. Kakatapos lang niyang kaniig ang isang babae na umiiyak. Lumabas ito at kinausap ang boyfriend ng babae. Nahuli niya ang magkasintahan na may dalang droga kaya na-blackmail niya sila. Pumayag ang babae na makipagtalik sa pulis kapalit ng hindi pagkaso sa kanila. Nasa kalsada na ang pulis at may kausap sa telepono, nang mula sa kung saan ay may pumalo sa kanya at ikinawalan niya ng malay. Nagkamalay siya na nakatali sa isang poste sa loob ng studio. Sa bungangan niya ay nakapasak ang isang hose. Sa kwarto ay may isang nakamaskarang tao na binubutingting ang computer. Tumayo siya at binuksan ang isang tangke na ang dumaloy ay gasolina patungo sa bungangan ng pulis. Nahak nito ang isang TV station na pag-aari ni Rahul Obero. Doon ay ipinalabas sa buong bansa kung paano namatay ang pulis sa pagkabusog ng gasolina. Ikinagulat ito ng mga manunood kasama ang magkasintahan na inapi ng pulis. Ipinatawag sa pulisya si Rahul, tinanong siya kung ano ang kaugnayan niya sa pangyayari. Itinanggi ni Rahul na may kinalaman siya sa kamatayan ng pulis. Sinabi nito na ayon kay Mac na tao niya at in charge sa technical, nahak ang kanilang TV station. Sa pagkakakilanlan ng gumawa ay wala siyang alam. Binalaan siya ni Kabir Singh na in charge sa investigasyon na hindi pa natatapos ang kaso kaya huwag siyang lalabas ng bansa. Sa harap ng rebulto, nagdarasal ang isang babae. Pagkatapos niya, nakita nito ang isang mensahe sa cellphone. Pumasok siya sa opisina ng Global Times Network, ang media channel na pag-aari ni Rahul. Pagkakita sa babaeng dumating, naglabas agad ng sama ng loob at pagkainis si Rahul kay Kabir. Sinabi niyang susuhulan niya ang pulis para tumigil sa investigasyon na ikakasira ng reputasyon niya. Pinakalma siya ng babae. Siya si Sofia kay Abbas, ang personal na abogado ni Rahul. Sinabi nitong matinong pulis at hindi nababayaran si Kabir. Si Mac ang isipin niya at siya naman ang bahala kay Kabir. Para ano pa ang talino niya bilang abogada. Umuwi si Sofia at nasorpresa sa ayos ng bahay. Punong-puno ng bulaklak. Lumabas si Rani Libs na kanyang boyfriend at isa din na abogado. Tinamasa nila ang tamis ng kanilang pag-iibigan. Habang kausap ni Kabir ang kanyang anak sa isang restaurant, nakatanggap ito ng tawag. Iniwan nito ang kanyang anak at pumasok sa trabaho. Sa kanilang opisina, nandoon si Rahul at ang kanyang mga tauhan. Si Sofia bilang abogada, at si Mac bilang technical engineer. Ipinakilala naman ni Kabir si Rani Libs bilang prosecutor ng kaso. Ipinaliwanag ni Mac kung paano gumagana ang telebisyon sa pamamagitan ng satellite. Ang isang magaling na hacker, kaya niyang gumamit ng simpleng cellphone lamang para magawa ang pag-hack. Nagtanong si Rani kung bakit hindi nila napigilan ng hacker. Masyadong matalino at sophisticado ang kagamitan ng hacker ang sagot niya. Ang huling IP address ng hacker ay nasa US eto. Sinabi naman ni Sofia, hindi sila pwedeng kasuhan dahil sa sila mismo ang biktima. Ikinasira ng estasyon nila ang paglabas ng pagpatay sa pulis. Ano ang motibo nila para sirain ang mismong kumpanya nila? Nag-usap sina Kabir at Rani, sinabi din ng abogado na malabo ang kaso, wala silang matibay na ebidensya pero umaasa siyang magkakamali din si Rahul na ikakapahamak niya. Tinawag ng isang pulis si Kabir at ipinarinig ang huling usapan ni Ramesh at ng isang Karan Iskalan, isang maimpluwensyang tao. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagiging matapat. Nagtaka si Kabir kung ano ang ugnayan ng isang pulis at isang big-time na negosyante. Inaral niya ang pagkatao ni Karan. Dito napagtanto niya na namatay sa kaduda-dudang aksidente ang asawa ni Karan na si Rahini Mulanay. Kinausap ni Kabir ang mga magulang ni Rahini, sinabi nilang malupit na asawa si Karan. Hindi sila naniniwalang namatay sa aksidente si Rahini, kundi pinatay ni Karan. Sa pag-alis ni Kabir sa bahay ng mga Mulanay, nakita nito ang lahat ng sasakyan nila ay may tatak ng isang kasa. Ayon sa ama ni Rahini, matagal na silang nagpapaayos ng sasakyan sa kasa. Ang mekanikong si Pakya ang laging umaayos sa kanilang sasakyan. Pinuntahan ni Kabir ang mekaniko at tinanong agad kung bakit niya sinabotahe ang sasakyan ni Rahini. Ayaw nitong umamin pero ginamitan siya ni Kabir ng ipinagbabawal na teknik ng mga pulis. Umamin din na binayaran siya ni Karan para sirain ang preno ng sasakyan ni Rahini. Si Ramesh naman ang humawak sa kaso. Binanggit ito ni Kabir kay Rani, ang conclusion niya ay pinapatay ni Karan ang kanyang asawa, sa kanya pinatay si Ramesh na nagba-blackmail sa kanya. Ang gumugulo sa kanya, ano ang kaugnayan ni Rahul sa kaso? Sumagot si Rani na ayon sa kanyang nakalap na impormasyon, may pera na kaparte si Karan sa GTN.
Nilamangan siya ni Rahul ng 10 milyon sa kanilang partihan. Sa harap ng publiko, pinagbantaan siya ni Karan na sisirain kasama na ang TV station. Paghihiganti ang motibo sa lahat. Pinatay ni Karan si Ramesh para wala ng tetestigo sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Ginawa ito sa estasyon ni Rahul para masira siya sa publiko. Tumama ang isang putok niya sa 2 ibon. Sinabi pa ng abogado, hulihin na si Karan bago ito makapagtago. Sa mga salaysay na ito, nabigyan na ng arrest warrant si Kabir para kay Karan. Nasa kwarto ng isang hotel si Karan, kasama ang isang babae. Papunta naman ang mga pulis sa kanya para hulihin. May nag-doorbell sa kwarto ni Karan kaya tinignan nito. Ilang saglit lang ay dumating ang mga pulis at pumasok sa kwarto ni Karan. Huli na sila at nawala bigla ang hinahanap nila. Ginalugad nila ang buong hotel pero hindi na nila makita ang lalaki. Nakatanggap ng tawag si Kabir mula kay Mac na nagsasabing naka-live sa TV si Karan. Sa lobby ng hotel ay pinapanood ng mga pulis si Karan na nilulunod. Nahack na naman ang GTN kaya pinapanood ito ng sambayanan, kasama sina Rahul at Rani. Ipinaalam ni Mac ang IP address ng hacker kay Kabir at pinuntahan ito ng mga pulis, hindi pa sila nakakarating ay nawala na sa computer ang lokasyon ng hacker. Namatay si Karan sa matinding lamig sanhi ng nagyayelo na tubig. Nagalit ang hepe ng pulisya, sinabi nitong pinaglalaroan sila ng tunay na kriminal na si Rahul. Ipinapaaresto niya ito, hindi makumbinsi si Kabir na si Rahul ang kriminal pero wala siyang magagawa. Sa korte, pinakakasuhan ng prosecution, sa pangunguna ni Rani si Rahul. Sinabi nito na bilang may-ari ng TV station na nababankrupt, ang kailangan nito ay publisidad. Kaya, naisipan nitong isa publiko ang pagpatay para makahakot ng maraming manunood at mga advertisers, tumama nga ang estilo niya. Dinapensahan ito ni Sofia na nagsabing wala silang ebidensya o testigo na makakapagpatunay na may kinalaman sa krimen si Rahul. Dahil dito, pinalayan ng hukuman si Rahul. Magkasintahan man sa labas ng korte, magkalaban naman sa loob ng korte sina Rani at Sofia. Umuwi si Kabir at nag-isip ng malalim. Alam niya ang koneksyon ni Karan kay Ramesh, pati ang koneksyon ni Rahul kay Karan. Ano naman ang koneksyon ni Rahul kay Ramesh? Pakiramdam niya ay nasagot ang sarili niyang tanong, tumawag siya sa opisina nila. Samantala, dinalaw ni Rani si Sofia sa bahay nito. Nagkainitan sila tungkol sa kaso. Ipinipilit ni Rani na si Rahul ang kriminal kaya sinabihan si Sofia na huwag niya na siyang depensahan. Sumagot naman ang babae na inosente si Rahul. Dumating si Kabir at sumabad sa usapan. Sinabi nitong hindi nga si Rahul ang kriminal at may pruweba siya, ang kaso ng panggagahasa kay Kiri Khan. Natarante si Rani sa narinig. Tinanong ni Sofia kung sino si Kiri. Siya ang best employee ng GTN. Ginahasa siya ni Karan at Rahul. May nakakita at handang tumstigo na isang matandang lalaki. Si Rani ang humawak sa kaso ni Kiri at unang kaso niya bilang abogado. Sinuhulan siya ng 2 milyon para ipatalo ang kaso, pero hindi ito nasilaw sa pera, sinampal pa nito ang nagbigay. Inilaban niya sa korte ang kaso pero natalo sila dahil namatay sa sunog ang matandang lalaki na nag-iisang testigo nila. Mula noon, nawala si Kiri sa lungsod at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ang teorya ni Kabir, bumalik siya para maghiganti. Sinabi ni Rani na hayaan na lang nilang mapatay din si Rahul. Kahit papaano, mabawasan ng isa ang salot sa mundo. Habang ihahatid ni Kabir ang anak sa eskwela, nakatanggap ito ng tawag. Sinasabi ng lalaking tumawag na pabayaan na lamang ni Kabir ang kaso, lalo at may maganda etong anak, hayaan na lamang na mamatay si Rahul. Nagtungo siya sa bahay ni Mac pero wala ito. Gayunpaman, pinapasok siya sa loob para maghintay. Nakaagaw pansin ang marka ng gulong sa sahig na patungo sa isang silid. Sinundan niya iyon at nakita sa dingding ang mga larawan ni Ramesh, Karen at Rahul. May ekis ang kina Ramesh at Karan. Mula sa likuran niya ay sinabi ni Kiri na pinatigil ng 3 ang ikot ng mundo niya. Dito napagtanto ni Kabir na sina Mac at Kiri ay magkasintahan. Planado nila ang lahat kasama na ang pagpasok ni Mac bilang empleyado ni Rahul. Nagdalawang isip man kung ano ang gagawin, hahayaan na lamang sina Mac at Kiri o hulihin sa ngalan ng batas. Nang ibabaw ang pagkapulis niya. Nang inaaresto si Kiri, nakikita iyon ni Mac na nasa tabi lamang. Ibinalita ng pulisya na lutas na ang kaso pero pinaghahanap pa si Mac. Hindi makapaniwala si Rahul sa napanood na balita sa TV. Nagulat din si Sofia sa narinig na balita. Samantala, sa opisina ni Rahul.
Pinapagalitan nito si Kabir na gawa ng paraan na mahuli agad si Mac. Sinabi niyang obligasyon nilang bigyan siya ng proteksyon para sa mga taong katulad ni Mac. Sa takot, tinawag pa nito ang kanyang sekretarya para mag-book ng flight nito paalis ng lungsod pansamantala, habang hindi pa nahuhuli si Mac. Ipinaalala din niya na bantayan siya ni Kabir hanggang makasakay siya ng eroplano paalis. Nagbitiw na din sa trabaho si Sofia dahil ayon sa kanya, hindi niya kayang depensahan ang isang rapist. Sa daan papuntang airport, nagtusok ng insulin na gamot niya si Rahul. Sinusundan naman siya ni Kabir bilang mga escort. Binantayan nila ito hanggang makapasok ng immigration. Bago ito pumasok, ininsulto pa ang mga pulis. Sa boarding gate, nakaramdam ng pagkahilo si Rahul. Inalalayan naman siya ng mga doktor ng airport at nalaman na tumaas ang blood pressure niya. Kailangan siyang madala sa hospital agad. Nakaalis na sina Kabir nang itawag sa kanila ang sitwasyon, kaya bumalik sila. Sa daan, hinarang ng nakadamit pulis na si Mac ang ambulansyang sinakyan ni Rahul. Nang madatnan ni Kabir ang ambulansya, wala na si Rahul. Nagising si Rahul na nakatali sa studio kung saan pinatay sina Rahim at Karan. Nakita niya si Mac na nakadamit pulis. Humingi siya ng kapatawaran, susuko siya at tatanggapin ang parusa ng batas. Nag-alok pa ng pera na babayaran sila ni Kiri para makapagsimula. Huwag lang siyang patayin ang sabi niya habang umiiyak. Hindi siya papatayin ni Mac, ang sabi ni Sofia na dumating, gusto lang siyang turuan ng mga inapi niya tulad nila. Umamin si Sofia na siya ang dumukot at pumatay kina Rahim at Karan. Tatay niya ang testigo sa panggagahasa kay Kiri. Magkausap silang dalawa sa telepono ng gabing pinasok ni Rahim, Karen at Rahul ang tatay niya. Nakita niya sa CCTV kung paano ito pinahirapan bago sunugin. Nagkita sila ni Mac sa hospital kung saan binabantayan nito si Kiri na nagtangkang magpakamatay. Doon sila nagkasundo at nagplano na maghiganti. Nagpunta naman ang grupo ni Kabir sa station ng GTN at sinabihang i-shutdown ng buong istasyon. Pati na ang mga satellite kung kinakailangan. Huwag nilang hayaan na ipalabas ang pinaplano nilang pagpatay kay Rahul. Inamin din ni Sofia na pinalitan niya ng asukal ang insulin na gamot ni Rahul kaya ito inatake. Tinurukan uli ni Sofia si Rahul ng gamot na unti-unting papatay sa kanya. Sa kanya sinabihang panunuurin siya sa sarili niyang TV network. Ikinokonekta ni Mac ang kanyang computer sa TV network ni Rahul pero hindi na gumana. Alam nilang si Kabir ang may gawa. Samantala, naibigay kay Kabir ang record ng kaso ng matandang nasunog. Ayon sa report, sa morgue kung saan dinala ang nasunog na bangkay, kinuha ito ng babaeng nagngangalang Ankita. Nanggaling siya sa Amerika na kung saan nag-aral ng abogasya. Sinabi ni Sofia kay Rahul na kumpleto na ang paghihiganti niya. Napigilan man na mapanood sa telebisyon, hindi naman mapipigilan ang kamatayan niya. Patay na ang dalawa at susunod na siya ang sabi ni Sofia. Ipinagtapat ni Rahul na nagkamali ang abogada, 4 sila at hindi 3. Hindi pa nahuhuli ang pinuno nila na may pukana sa lahat. Sinabi niya na si Rani na boyfriend ni Sofia ang utak sa lahat. Hindi makapaniwala si Sofia pero, sinagot niyang hindi nagsisinungaling ang malapit ng mamatay. Namatay na si Rahul na hindi nasabi kung ano ang dahilan ni Rani. Nalungkot man, naisip din ni Sofia na kaya gusto ni Rani na mapatay si Rahul ng mga inakala niyang killers na sina Mac at Kiri, ay para tuluyan mawala ang mga testigo at ebidensya na may kinalaman si Rani sa kaso ni Kiri at ng kanyang ama. Samantala, tinawagan ni Kabir ang paaralan ng abogasya sa Amerika. Pinapakuha ang record ni Ankita. Dito nila nalaman na si Ankita at Sofia ay iisa. Anak siya ng matandang testigo na sinunog ni Rahul. Tinawagan ni Sofia o Ankita si Rani. Dumating ito sa studio kung saan napatay si Rahul. Inusisa siya ni Sofia kung bakit niya pinapatay ang matandang testigo na kanyang ama. Nabigla man, humingi siya ng kapatawaran. Umamin siya na kung alam niyang tatay iyon ni Sofia, hindi rin niya gagawin iyon. Sinabi nitong noong inalok siya ni Rahul ng 2 milyon na suhol, para huwag makialam sa kaso ni Kiri, tinanggihan niya. Insulto para sa kanya, kaya humingi siya ng 10 milyon at isang sasakyan. Sinagot ni Sofia na hindi niya kayang makasama pa ang taong pumatay sa kanyang ama. Dito na nagkasakitan ng dalawa, babae man ay nilabanan siya ni Sofia. Sa huli, nang ibabaw pa rin ang lakas ni Rani. Bago niya masaktan pa ng husto si Sofia, dumating si Kabir na siya namang nilabanan ni Rani. Nagpambuno ang pulis at abogado. Sa huli, nabogbog ni Kabir si Rahul. Hawak na siya ng pulis nang barilin siya ni Sofia.
Gamit ang baril ni Kabir na nahulog sa pakikipagsuntukan niya kay Rani, 3 beses niyang pinaputukan si Rani na ikinamatay nito. Sa hospital, nagpapagaling si Sofia. Nagtatapos ang pelikula nang sabihin ni Kabir na nang ibabaw ang kanyang puso, kaya ginawa niya ng paraan na maabsuelto sa kaso sina Sofia at ang magkasintahang Mac at Kiri.